Okay, kinondisyon ulit natin yung ating sapatos dahil maglalakad ho tayo ng medyo may kahabaan kasi from here sa Verdon Park, ayan, lalakad ho tayo papuntang river, Bocana River, or ang tawag dito sa may pinakailog ng Bocana or Bocana River, Bocana River Bridge, no? So ibig sabihin ho noon from here sa Verdon Park siguro tansya ko na sa mga maglalakad tayo ng 4 hanggang 5 kilometro. So medyo mahaba-haba din yun. At yun na nga, let's go. Walking na tayo. So sana makapag-burn talaga tayo ng maayos dito ng mga stored fats and cholesterol sa ating katawan. Nang sa ganun ay aabot tayo ng year 2000, year 2065, ganyan. Kasi gusto kong ma-experience manirahan sa Pilipinas na ang presidente ay si Kitty Duterte. Yan ang magiging presidente. No, bali una muna sa 2028 si VP Sara Duterte, magiging presidente siya. Next ay si Baste. Tapos si Baste or si Pulong, no, depende kung alin diyan sa dalawa ang susunod. Basta gusto kong ma-experience, makumpleto ang 5 Duterte as a president sa Pilipinas. So Digong Duterte, Sara Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte. Pero gusto ko right after ni Sara Duterte ay si Baste or vice versa, depende, no? Pwede si Baste muna ngayong 2028 tapos si Sara naman next kay Baste, tapos yun Pulong and Kitty Duterte. So dito na tayo sa may tawag dito Ecoland Drive. Lagad tayo dito papuntang Bocana River. At dadaan tayo dun sa Bolton Isla, sa kailangan Esplanade. Maganda dun, marami ding pailaw. So nung una or basta sa pinakasimula ng aking mga vlog video, isa sa mga ginagawa ko ay maglalakad talaga within the highway, street, kalsada, city. So this time babalik ulit natin yung ganong habits dahil sa healthy, nakakapagpalakas ho yun ng mga buto-buto at maganda talaga sa ating cardiovascular. Madadaanan natin itong landmark from Verdon Park ay ang John Paul College. Sa kabila naman Caltex gasoline station. Tapos intersection ng Maya Street, Quimpo Boulevard, and intersection itong Ecoland Drive. Itong lugar na to dito, as far as I remember parang mga offices. Mga law office, notary, mga notary, mga law offices, mga notaryo, ganyan, no? Tapos yung Verdon Park dati, balikan natin siyempre, I'm referring to year 2006, 2005, 2007. Parang yan, mga bahayan, ganun. Na mga maliliit na matatawag natin na hindi rin informal settlers. Basta yan, parang may pagka-semi slums area. Maliliit lang na mga bahay gawa sa mga light materials. No, ngayon, baka siguro mula pa noon alam na nila siguro mayroong nagmamay-ari dyan sa Verdon Park, kaya ang nangyari ito na siya, nagiging condominium. Pero hindi ko alam yung istorya Let nila comment box. Nga pala, John Paul College, nadaanan na natin. Pansin nyo yun. So dito sa Davao City, maliban sa disiplinado ang mga taga Davao, responsible sila sa pagtatapon ng mga basura nila at kalat. Maging yung natin dito, mga street vendors, meron talaga silang provided na sako para doon ilalagay ang mga plastic na pinagkainan ng kanilang mga customers, mamimili, ganyan. So dito tayo sa may ito na yung Maya Street. So ang dulo nito intersection naman sa papuntang Kalubihan, hindi ko alam ano pangalan ng kalye, tapos Hall of Justice. Pero parang mas exciting yata pag dito tayo dadaan sa Quimpo Boulevard para maipakita ko sa inyo ang traffic situation
Sa gantong oras, time check tayo. Alas 7 ng umaga. Umaga, gabi. Oh, ibig ko sabihin doon sa maaga kasi maaga pa siya sa gabi. Kasi syempre pag late night na, that's alas 11, alas 10 and midnight. Dated today, Wednesday. So regular day, weekdays. Tama ba? Okay, weekdays. So may pasok, may eskwela, pero may trabaho, pero kita nyo walang masyadong sasakyan. Simply because ang mga sasakyan ay andon sa coastal road dumadaan sa may junction to. So ito ay magiging traffic lang to kapag isarado ulit yung junction to. Doon sa unahan. Wow, naning biyaheng Duterte. You know. Galing. Oh, tingnan mo yung labas, no? Pansin niyo 'yon, ang pangit ng labas. Halatang bulok, luma, bago na yung pintura. Pero yung naning biyaheng Duterte. Naning is ano siya, parang city ng China. So maganda talaga kapag sasakupin tayo ng China para ma-experience naman nating yumaman, di ba? Maging high-end, progressive, magiging moderno, high-tech na syudad. Di pa kayo nananawa sa ano, sa bulok ng mga jeep? Di pa kayo nananawa sa mga bulok ng mga tricycle? Kapagod yun, ha. Mas maganda talaga city bus. Anyway, dito tayo sa Timpo Boulevard. Yellowfin Tuna. Yung Yellowfin Tuna na yan ay isa yan sa ginagamit na landmark sa ating bus stops. Timpo Boulevard. Ito naman yung entry point ng Ecoland Bus Terminal. And katunayan yan, Metro Shuttle Bus. Shout out mga tayo Metro Shuttle Bus. So far, base sa aking experience, Metro Shuttle Bus ang pinaka-friendly na mga staff, mga driver, conductor sa lahat ng mga bus na aking nasakyan, Parang hindi ako so far nakaramdam or naka-experience na may conductor and driver ng Metro Shuttle Bus na mayayabang, Pero Metro Shuttle Bus naman ang may pinakamaraming na italang vehicular accident, Fatal pa talaga yung iba, maraming mga patay. Ang daming mga nasasagasaan patay itong Metro Shuttle Bus dito sa Davao City. So, di ba? Mas okay na sa akin yung medyo mayabang, mahangin na mga driver, conductor sa pakikipag-usap sa mga pasahero. Basta walang masasagasaan, For example, bachelor, LCI. So far, napakadalang ng napaka-rare ng cases ng dalawang bus liner na yan na narinig ko na meron nga silang nasagasaan patay sa Davao City. So far, talagang Metro Shuttle Bus yung maraming mga na-damage na buhay. Okay, so dito pa rin tayo sa Ecoland Timpo Boulevard. Yan Yellowfin. ATV Music, Hennessy, yan, Yellowfin Tuna. Yan. So asan yung bus stop ng bus stops ng ating Davao City Bus? Ito yun, Daran. Tandaan ha, Yellowfin Tuna. Tapos ito naman yung terminal. Ito yung yan sa loob niyan, mayroong mga buses biyaheng Katiil, Davao Oriental, Malin Tours. Shout out mga taga Katiil dyan. And ito naman yung 911. Yan, Marina Tuna, likod niyan. 911. Diyan kukuha ng mga papers, mga para sa public safety. Public Safety PSSO, ano ba tawag dyan? Public Safety and Security Office. Yun. Okay, syempre may nagtatanong pala, kung alin ba may malapit na hotel dito sa Ecoland Bus Terminal. Yung pagkababa talaga mismo ng buses ay pwede na kayo matulog. Ito, Francis Inn. Minsan na 905 to 1,015, 1,050 ganyan, or 1,100 yung kailang presyuhan.
sa kwarto nila. Siyempre, depende sa season, no? Kapag may mga peak season, mas mataas talaga yan. Mas mahal. Pero yun yung pinakamalapit. Isa lang yun sa pinakamalapit. Pangalawa, ito, Blue Lotus Hotel. Tapos, doon talaga sa tapat, nung babaan ng bus, meron talagang ano doon, hotel. Ano yun? By Red Doors. Okay. Hindi ko alam kung maganda ba itong ginagawa ko na naglalakad. Naglalakad nga tayo para mag-burn ng mga fats and calories or mga cholesterol, pero hindi naman tayo consistent na naglalakad, no? Like pahinto-hinto rin ng konti. Eh siyempre nga, parang double ano to eh, dalawang purpose. Makapaglakad, pagpawisan, and at the same time ay ma-feature ko or ma-share ko sa inyo yung aking journey towards certain place. So gaya nga nito, from Verdon Park papuntang Bukana Bridge, Bukana River Bridge, ganyan. So via ito Quimpo Boulevard. Ice Giants, yan, nakita natin yun na landmark ha, marami. John Paul College. So yun, Ecoland entrance area, Francis Inn, Lotus Hotel, Jollibee, Ice Giants, LCI, ano ba tawag dyan? Yung paradahan nila, hub, LCI Bus Liners Hub. Okay. So ito na yung intersection ng Sandawa Corner, Quimpo Boulevard. Isa to sa pinaka-busy na intersections at ito isa rin to sa may pinakamaraming nahuling mga traffic violators. Swerving, madalas na ano dito, offense or violations. Siyempre, hindi tayo dyan dadaan, dito tayo dahil ang ating destination ay ang Bukana River and Bukana River Bridge. So, ikot na tayo dito para hindi tayo doon na makipagpatintiro sa mga sasakyan. Kasi dito mas safe, mas madaling magtawid. Diba, ganyan lang. Kasi dito na area, ang mga sasakyan halos lahat nakahinto. Gaya nito, Panabo City. Okay, anong pangalan ng ano nito? Park. Kasi lahat ng park may pangalan yan eh. Candelaria Park, Centennial Park, Botanical Park. So ito nakalimutan ko. Oh, Candelaria. Tama. Candelaria Park. So kung doon tayo dumaan kanina sa may Maya Street, so madadaanan natin yung entrance and exit area para sa passenger entrance and passenger exit and bus exit. Ayan, tinuro natin ang kamay. Diba? Yan yun, no? Passenger entrance and passenger exit and bus exit. Tapos ito naman na hilera ang Davao Archive and Hall of Justice. Where are you, Hall of Justice? Yan, no? Hall of Justice. Tapos syempre 7-Eleven. Likod lang ito. Ito yung hotel. Parang green, ano yan? Something green. Basta parang may green. Basta powered by Red Doors. Red Doors. Ano bang mga competition ng Red Doors? Oyo. Ano pa ba, no? Airbnb, Agoda, Clock. So ito naman ay Red Doors. So yan yung mga landmarks na madadaanan natin kapag doon tayo sa Maya Street dumaan. Itong kalye na to, anong pangalan? Wait lang ha. Hanap nga tayo ng ano, address kasi taga rito tayo, taga Davao City, tapos hindi natin alam yung mga kalye, no? Funny. Wala kayong hanap ano, na di ba nakanta na kayo 7-Eleven, Ecoland, ganito ganyan na kalye. Lang ha, wala talaga, natin mahanap. Okay, so never mind, let's move on. So ito naman Candelaria Park, isa rin to sa pinakamalaking landmark na dapat tandaan. For example, meron kayong ano, meet up or eyeball. Di ba meron kayong susunduin from other province. I mean, galing sa probinsya. Na makakilala ka mag-anakan. So hindi nila kabisado ang Davao City or kahit pa kabisado, malayo. For example, uuwi ng ano, sabihin natin ng Buhangin, di ba? Kabantian. Tapos meron naman kayong ano, kaysa mag-taxi, ang layo nun. Isundo nyo na sa inyong masasakyan. Di ba? Mas safer pa.
Pag susundan nyo. So yung usapan, yung venue para sa meet up place is yung Candelaria Park. Okay. So parang ang luwag sa dibdib, no? Pag naglalakad ka, tas hingal, tapos yun, parang ang kapalit ay nagiging okay na. Nga pala kanina, nagpapalpitit pala puso ko dahil sa ako'y kumain ng kumain. Ako'y uminom ng kape. Oo, walang ano yun, wala asukal. Nagpalpitit bigla, kaya ayun, naisip ko na parang kailangan ko maglakad. Kailangan ko magsapatos at maglakad-lakad somewhere. So ito na, double purpose, nakapag-burn ng fats and cholesterol, plus nakapag-vlog pa. Naisama ko pa kayo virtually. So sana nga lang ay nagustuhan nyo. O nga pala, may fencing na tayo dito nakikita. Ibig sabihin, ang likod nito ay vacant area kasi yan, no? Vacant lots. Ay baka meron silang gagawing bagong structure. Baka one of this day, mayroon ng tutubo dyan, no? Mayroong magra-rise na mataas na gusali o kahit ano pa man, no? Basta for sure, meron silang gagawin dyan dahil tinakpan. Sa China, ang ginagawa nila para maitago yung mist, yung kalat, yung mga eyesore sa mga taong dumadaan, mapapawid man o mga sabay ano lang, aerial or sa ground. So meron silang giant inflatable something, no? Tapos pinapalobo nila yun. Tapos yun yung magsisilbing protection from the heat of the sun. Tapos sa mga ingay, usok, pollution na ikukos ng mga heavy equipments nila. Tapos yun din ang parang yun para maitago, ganun. For security ng lahat, mga nagtatrabaho at sa mga dumadaan. So dito sa Pilipinas, yero lang talaga. 'Di ba? The difference sobrang laki. Silip na tayo ng konti. Ano meron? Basta dati yung itong bilyum na yan, buo pa yan ng araw. Like mga siguro bago mga 2010 ganyan, bago mag 2010. Pansin ko yan ay may dyan, parang may mga swamp, ano ba tawag dyan, parang lunangan sa kabaw, paliguan ng ng kalabaw. Tapos basta may dyan, may tubig na naiipon kapag may ulan. Tapos ito para siyang sa eskwelahan natin, yung baba ay concrete, tapos yung second and third floor ay gawa na sa kahoy. Light materials na siya, so pwede siyang pag masunog siya talagang kalat agad. So ngayon wala na yung second floor, third floor. Ito na yung natitira, yung pinakamababang parte ng building. Anyway, so proceed po tayo para consistent yung paglalakad. Ito pala yung Agro-Industrial Colleges Foundation, football field, at doon naman yung eskwelahan sa dulo. Eskwelahan ng mga marino, mga future seaman. So football field ng Agro-Industrial Colleges Foundation, at ang pinakamalaking event dito na naalala ko na ginaganap dito sa lugar ay yung parang yearly na convention, batawag dyan, sa mga Iglesia ni Cristo. So dito sila, pero matagal na yun, sobrang tagal na. So bali ang vlog na to is walking vlog from Verdon Park to Bukana River and Bukana River Bridge via yun na nga, Pimpo Boulevard. Ano sa tingin niyo yung experience natin ngayon paglalakad, ha? Okay ba yung kuha ng ating camera? Okay ba yung mga fini-feature natin ng mga building, mga landmarks, iconic landmarks? Meron ba akong mga nakaligtaan na missed out na banggitin, no? Or i-pinpoint or i-highlight na establishmento? So kung meron man, let me know in the comment box. At sige, ino-notice natin 'yan. 'Di ba? Nakakatuwa, no? Walang masyadong traffic kasi gantong oras, alas 7. Kung hindi lang binuksan yung ating junction 2 na yan, panigurado ang dami itong sasakyan dito ngayon. Kasi peak hour, alas 7. Ang dami sana sasakyan abot sa may Philcris Centrale. O, nakakatuwa. So, maalwan. Sarap sa pakiramdam. Nga pala, shout out sa mga taga Agro-Industrial Colleges, no? Sila Ma'am Jelcy, sila Ma'am Samantha. O, diba? Dahil kung dyan, mga friends, pero masyadong tagal na yon, maaari ako'y nakakalimutan na nila, pero alam ko hindi. Hindi ako nakakalimutan kasi nga kaibigan yun nga lang madalang na lang mga dyan makapunta sa lugar nila. Anyway, life is here, kita nyo yan. Indeed, in Davao City, life is here. So talagang mabubuhay ka dito ng maayos kasi nga
yung mayor dito sa Davao City, mga Duterte. Run by Duterte kasi ang Davao City. So wala silang ibang hangad, intensyon, kundi ang makatulong sa mga taong bayan, sa mga nasasakupan, mga dayo, lahat-lahat na pupunta sa Davao City. The moment na mag-step in ka sa Davao City, magbabago ang buhay mo. Oo. No? So ano ba yung tinutukoy ko doon? Kasi yan nga yung pinaka-interest, patulungan ang taong bayan. Hindi tulungan na kukuha ng pera sa bulsa nila tapos mamimigay, kundi matutulungan sa pamamagitan ng kanilang serbisyo. Ginagamit nila ng tama yung source, mga resources ng Davao City para bigyan ng magandang serbisyo ang mga taga Davao at mga tao na pupunta dito, Davawin nyo man o hindi. So yung kanang pinaka pinaka-mission. Di ba? Ang ganda, no? Napaka maaliwalas. Partida hindi pa tapos yung Roja segment. Lang, single lanes. One way, two way lanes lang doon. What more kung magiging okay na yung yung lanes, magiging dalawa na. Di mas maganda. Okay, parang hindi na tayo didiretso siguro. Ano ba? Gusto niyo pa puntahan pa natin? Wala nang pailaw eh. Ang bilis naman pinatay. I mean, nawala. Kanina meron yun. Umiilaw-ilaw. Nung ako, ayan, andyan pa pala. Sige, lapitan natin, of course. Kasi iba ang experience ng mas malapitan, mas close up, mas better. Okay, so proceed tayo sa paglalakad. Ganda ng hangin. So yung kulay talaga na yan ay nagiging tourist destination, tourist spots or tourist attraction. Kasi hanapin ko talagang nakikita ng mga tao na pinipicturean yan, kinukuhaan ng larawan. Ang iba ina-upload nila sa reels kasi ang ganda naman talagang sadya. Tunay na kahanga-hanga at deserve i-flex, ganun. So ganda ng pakiramdam natin ngayon, naglalakad. Ang luwag sa dibdib, di ba? So, yung kaninang palpitation, although tinanong ko si Wikipedia or si Google o sino pa dyan, si AI, mga ganyan, no? ChatGPT, although di ko alam kung paano gamitin si ChatGPT. Sabi doon, itananong ko kung normal lang ba, I mean, bakit nagpapalpitate pagkatapos uminom ng kape. So ang sabi ay normal na talaga yun, nakakataas siya ng heart rate and blood pressure. So kung ganon, so ibig sabihin pala hindi siya applicable ang kape or hindi siya advisable ang pag-inom ng kape sa mga high blood, may mga hypertension. Tama? Yes, tama. Kasi nakakapagpataas siya ng heart rate and high blood pressure. Okay, so malapit na tayo sa ating destination. Medyo mahaba-haba yung natin, video vlog. Okay, so baka hindi dito ko na lang ihinto yung natin pagba-vlog. Kumbaga walking vlog from Verdon Park papunta dito sa may Bolton Isla ang tawag dito. Ewan ko lang ngayon kung Bolton Isla pa rin ba tawag. Paki-comment nga sa mga nakatira dito, or St. John Bocana na ang tawag, o ano ba talaga yung totoo, no? So that would be all. Thank you for watching. Andito tayo, malapit na tayong mag turn off ng ating camera at lilipat tayo sa kabila kasi doon tayo dadaan sa kabilang portion para lakarin ang Bocana River. Sige, baba. Yan, babaan siya. Pangalan lugar. Okay, sige, baba na tayo. Nang malaman, makita ang address. Yun, no? Barangay 40 Dasde. Wala nakalagay ko ano pangalan kasi di ba baka yan St. John, no? Yan, no? Congressman, ano yan? Concrete.
Stairway, Barangay 40-D, Boy Nograles, Project 2006, di ba? Ganyan kaipa naman Nograles, naglalagay ng mga pangalan sa mga proyektong hindi naman galing sa pera, bulsang sariling pera nila, no? Nag-i-immortalize sila ng mga pangalan nila gamit ang pera ng taong bayan. Ayun na.